Chin Fan, gusto ko nang bawiin ang kasal natin. Mula ngayon, wala nang bisa ang kasunduan natin. Kung papayag ka, kunin mo ang mga kayamanang ito at umalis ka na sa banal na lupain. Sa hinaharap, kung magkaproblema ka, handa kitang tulungan ng isang beses. Zui, bakit? Ako na ngayon ang banal na dalaga ng banal na lupain. At ikaw, isa ka lang hamak na utosang disipulo na may pinakamahinang talento. Magkaibang-magkaiba na ang mundo nating dalawa. Para prangkahan ka, wala na tayong pag-asa. Wala na ba talaga akong natira? Teka lang ha. Kaka-rating ko lang sa mundong ito. Hindi ko pa nga nararanasang magpakasarap sa yaman ng mapapangasawa ko. Tapos wala na agad. Kanina lang, iniisip kong may mapapangasawa akong banal na dalaga. Pambida na sana ang buhay ko. Tapos ngayon, kinansela agad ang kasal ko. Huwag mong sabihin kailangan ko ring isiga ang linyang 30 taon sa hirap, 30 taon sa ginhawa. O sige, pumapayag na ako. Pero hindi ako aalis sa banal na lupain. Bakit? Gusto ko ring tahakin ang landas tungo sa immortalidad. Hindi naman siguro masama yon, di ba? Unang antas ng talento. Ano naman ngayon? Sino bang nagsabi na hindi pwedeng maging immortal ang may unang antas ng talento? 10 araw mula ngayon, may pagsusulit para sa mga utusan. At ang pinakamahina ay papalyesin. At sigurado akong hindi ka makakapasa. Utos ang disipulo. Kailan pa nagkaroon ng ganyang patakaran sa pagpapalayas? Ako mismo ang magmumungkahi nito sa aking guro. Isa pa. Ayokong may makaalam pang iba sa naging relasyon nating dalawa. Kung gagamitin mo ang pangalan ko para sa sarili mong pakinabang, huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko sa'yo. Hanggang dito na lang ang sasabihin ko. Mag-ingat ka. Sige, sige. Tinuring kang prinsesa ng dating may-ari ng katawang ito. Nagpakatanga at naging sunod Sonyerin sa'yo. Yun pala, para sa'yo. Kaya pala tingin mo sa akin, isang walang kwentang manloloko lang, ha? Sige. Yan Moxu, humanda ka sa akin. Balang araw, sa harap ng lahat ng disipulo ng sagradong lupain, hihiwalayan kita sa mismong harapan ng lahat. Napakalupit talaga ng babaeng yan. Pero, ngayong hawak ko ang bagay na ito, hindi na ako natatakot sa'yo. Napulot ko lang to sa bangkita, kaya siguro. Hindi. Siguradong isang kayamanan ito. Binubuhay ang pugon ng kayamanan. Kulang ang enerhiya para buhayin ang pugon. Kailangan ng perlas ng halimaw upang makapagkarga. Itong modernong paglilinang ng kapangyarihan ay tuluyan ko na yatang naintindihan. Pagdurog gamit ang pulso ng partikulo tapos gagawing enerhiya. Sa madaling salita, ginagawa lang nitong ginto ang mga basura, di ba? Perlas ng halimaw. Perlas ng halimaw. Alam ko na, sa labas, nag-aalaga ang bulwagan ng marami-raming unang antas na pulang balahibo sa likod ng bundok. Mga manok na hindi rin naman paboritong kainin ng mga disipulo doon. Imbes na alagaan pa sila at mag-aksaya lang ng enerhiya. Mabuti pang ipaubaya na lang nila sa isang hamak na disipulo na gaya ko. Hihihi, pare-pareho lang naman kaming mga disipulo. Sino ba namang tatanggi sa libreng pagkain, di ba? Chin Fan. Naku, tagapamahala Meng. Napadaan yata kayo dito sa aking munting lugar ngayon. May bagong utos mula sa itaas. Pagkatapos ng 10 araw, magkakaroon ng pagsusulit. Ang pinakamahina ay paaalisin na. Kaya mas mabuting maghanda ka na, bata. Galingan mo para matalo mo ang pumapangalawa sa huli. Yung pumapangalawa sa huli. Si Zhang Dachao. Kahit na medyo kulang ang binigay mong pilak sa akin noon. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob. Sa inyong dalawang nasa kulelat, asahan mong ikaw ang mas pinapaboran ko. Dahil 50 pirasong pilak lang naman ang binigay ni Zhang Dachui sa akin. Kapag ako ang naging kulelat, paano ka pa makakahingi ng suhol sa akin? Ang lugar na to, talagang hindi nararapat tirhan ng tao. Sige na, nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Bahala ka na sa buhay mo. Kailangan ko nang umalis agad. Kakaalis lang ni Shen Moxu. Tapos heto agad ang pagsubok. Napakawalang puso talaga ng babaeng yon. Pero akala ba nila mapipigilan ako ng isang simpleng pagsubok lang? Ang imbaka ng mga sirang paeldores dito sa banal na lupain. Ito na ang magiging bahay kong si Chin Fan mula ngayon. Walang sino mang pwedeng magpalis sa akin. Kahit si Jesus pa ang bumabak, walang makakapigil sa akin.
Senior, ayos na po ang pinapagawa ninyo sa akin. Salamat sa pagod mo, Junior. Kung tatanungin mo ako, Senior, ang baba talaga ng pamantayan ni Junior Sister. Mantakin mong magkagusto sa isang hamak na utusan. Palihim pa siyang nakipagkita sa kanya. Mabuti na lang at nalaman mo agad. Kung may ibang nakakita at ipinagkalat ito, siguradong pagtatawanan lang ang ating banal na lupain. Bago lang kasi si Junior Sister dito sa banal na lupain. Kaya natural lang na makitid pa ang pananaw niya. Magiging maayos din ang lahat sa paglipas ng panahon. Nga pala, Senior, paano mo nalaman na lumabas si Junior Sister? Inutusan ako ni Master na bantayan siya, para hindi siya magpabeya sa kanyang pagsasanay. Kaya pala. Kaya naman pala ang bilis mong makasagap ng balita, Senior. Ang taba at linamnam naman tingnan ng core ng halimaw na to ngayong gabi. Huwag kang gagalaw. Huli ka rin sa akin, magnanakaw ng manok. Teka lang, Miss Senior. Huwag po kayong padalos-dalos. Puhunan ko pa naman ang gwapo kong mukha, PWE. Sinong tinatawag mong senior, magnanakaw ka ng manok? Humarap ka at tanggalin mo yung itim na takip sa mukha mo. Nang makita ko kung sino. Kung sinong walang hiyang magnanakaw ng manok ang nandito. Senior, hindi po talaga ako magnanakaw ng manok. Napadpad lang ako rito para tumae. Pangako yan ni Wang Dabiao. Teka, hindi. Akong si Wang Daba ay hinding-hindi magnanakaw ng manok. Tamang manangkidlat kung nagsisinungaling ako. Palem. Wang Dabiao, bumalik ka rito. Senior, ingat po kayo, may tae dyan sa paanan nyo. Wang Dabiao, patay ka talaga sa akin. Makakatakbo ka man, pero hindi ka makakapagtago. Hahanapin ko ngayon din si Meng Xiangwei. Tingnan ko lang kung hindi kita mahanap. Ha 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 ha. Sinabi mismo ng senior brother natin. Basta makita natin si Chin Fan sa pagsusulit bukas, at lumpuhin natin siya. Ganito kalaki ang kikitain natin. 50 Spirit Stone. Hindi nyo lang alam. Bago pa ako pumasok dito sa sekta, profesional na ako sa mga ganitong trabaho. Ha 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 ha. Sinong hanggal ang may lakas ng loob na sumipa sa pinto ng Lolo Dabiao nyo? Aba, isa palang junior sister. Anong kailangan ng isang junior sister sa kalagitnaan ng gabi? Kaya pala, ikaw nga talaga ang may gawa. Lulumpuhin kita ngayon din. Nagnanakaw ka pala ng manok, ha? Aatake ka pa ng patalikod, ha? Magpaliwanag ka, Rico. Mamamatay ako nito, mga pre, tulungan niyo ako bilis. Kayong mga traidor na hayop kayo. Usapan natin mag-i-inhuman tayo, di ba? Nasaan na ang pinagsamahan natin bilang magkapatid? Anong sinabi mo? Hindi siya pumunta sa likod ng bundok. Junior sister by Gia. Ano ba talagang nangyayari dito? Baka naman kinakampihan mo siya, kaya pinagtatakpan mo siya. Hindi. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo pa ang iba. Kung ganoon. Maling tao nga yata ang nabugbog ko. Senior sister, wala akong kasalanan. Naghahakot lang naman ako ng pataba, sino ba kasing inaway ko? Bastos kang magsalita, kahit hindi ikaw ang nagnakaw ng manok, dapat ka pa ring bugbugin. Old Meng, wala na bang ibang Wang Dabiao dito sa unang peak? Si Wang Dafa, wala na rin. Tanda kong mabuti ang lahat ng disipulo dito sa unang peak, lalo na yung Wang Dabiao na yan. Noong una pa lang siyang pumasok sa sekta, ang ipinadala ay isang estatwa ni Buddha na gawa sa jade at ginto. Mahigit 1 talampakan ang taas. Tandang-tanda ko yun. Kaya kung ganun, niloko na naman ako ng tarantadong yun. Kung hindi yun galing sa Servant's Peak, siguradong galing yun sa 36 na bundok ng Outer Sect. Tingnan ko lang kung hindi ko mahanap ang magnanakaw ng manok na yun. Hay nako, tingnan mo nga yung sarili mo. Masyado kang padalos-dalos kaya ka napuruhan ng ganyan. Makakasali ka pa ba sa pagsusulit bukas? Walang problema. Yung basurang si Chin Fan na yun, kayang-kaya ko siyang bugbugin kahit isang kamay lang ang gamitin ko. Baka nga sumuko na lang siya agad bukas, hindi na kailangan pang lumaban.
Sa bagay, tama ka. Sige na, maaga ka nang magpahinga. Ang dumi naman ng lugar mong to. Hindi talaga to pwedeng tirhan ng tao. Ha ha ha. Ang pag-asinta kay Wang Dabaw ay nagpapahalata lang masyado sa atin. Bakit hindi na lang natin sila ubusin lahat ng minsanen? Hehe. Bibigyan ko ng magandang leksyon ng mga kasamahan nating disipulo ngayong araw. Tingnan ko lang kung may maglakas loob pa na maliitin ako, si Chin Fan. Diyos ko po, anong kamalasan to? Ang pagsusulit na to ay dahil lang sa isang salita ng babaeng yun. Makinig kayong lahat ng mga disipulo. Pumila kayo at lumapit para bumunot ng numero. Ang makabunot ng parehong numero ay siyang magkakalaban. Ang pagsusulit na ito ang magdedetermina ng inyong mga ranggo. Kahit ang mga matatalo ay kailangang patuloy na lumaban. Hanggang sa malaman kung sino ang pinakahuli. Hindi komplikado ang mga patakaran. Kinabukasan nyo ang nakasalalay rito. Kaya galingan nyo at huwag kayong magpabeya. Si Old Meng ng 8 Sufferings. Ikasampung antas ng Chi Refining. Nakakapangilabot talaga ang presensya niya. Kailangan ko na rin talagang magseryoso sa pag-insayo balang araw. Hindi pwedeng lagi na lang akong tinatapakan ng ibang tao. Ha ha ha, sister-in-law. Alam mo na siguro kung anong dapat mong gawin mamaya, di ba? Senior brother Dabiao. Ano bang nangyari sa'yo? Ang tanda ko, lagi kang nasa Spirit Medicine Garden para magdilig at mag-alaga ng mga espiritual na halaman, di ba? Paano ka napuruhan ng ganyan? Hindi kaya naging halimaw yung mga pataba at binugbog ka. Buset, 0 kill yan, hindi tingi. May pinagkaiba ba? Kuya Dabiao, kalma lang. Bawal makipag-away dito sa plaza, may mga patakaran tayo. Huwag ka sanang magpadala sa galit sa kanya. Bata, mas mabuting tandaan mo ang sinabi ni Kuya. Kapag ako ang nakatapat mo mamaya, sisiguraduhin kong luluhod ka't magmamakaawa sa akin. Paluluhurin at pagmamakaawain ako, HMPH. Tingnan lang natin mamaya kung sino ang luluhod at tatawag na tatay. Numero 77, medyo malayo-layo pa. Mabuti na rin to, para mapanood ko kung paano sila lumaban. Makakapag-aral pa ako ng ilang mahika. Nasaan ang mga mahika? Ang mga anteng-anteng. Ano to? Lokohan lang. Ito ang banal na lupain ng Yaoguang. Hindi ito ang buwisit na Wakanda. Ang gusto ko lang ay matuto kung paano gumamit ng mahika. Pwede bang pagbigyan niyo ako, mga pre? Nakapag-isip ka na ba? Kung nakapag-desisyon ka na, formalidad na lang to. Sumuko ka na at umalis. Dahil sa huli, buhay mo pa rin ang pinakamahalaga. Aba, magaling. Matalino kang bata. Kung magkaproblema ka man sa labas ng mundong ito, pwede kang bumalik at hanapin ako. Kung may oras ako, siguradong tutulungan kita. Ang salitang kung may oras ay medyo malabo ha. Hindi talaga matatawaran yang si Tandang Meng. Kahit sa pangako, ang kuripot pa rin. Ayan na. Wang Dabiao kalaban si Q-Fan. Sa tingin nyo, gaano katagal tatagal ang basurang yan? Pastahan tayo, isang tira lang tomba na yan, ha ha ha. Bata, hindi ka pa ba sa suko? Ginoong Meng. Mula nang makapasok ako sa banal na lupain, hindi pa ako nakikipaglaban kahit kanino. Kaya medyo nakakapanghinayang naman. Paano kung makipagsukatan muna ako ng lakas bago sumuko? Hindi naman siguro kalabisan ang hiling na to, di ba? Ha ha ha. Kung gusto mong mabugbog, walang pipigil sa'yo. Ha ha ha, Kuya Dabiao, pagbigyan mo sana ako. Pagbigyan mo mukha mo, bilasan mo na nga, putya. Tarantado, kapag hindi ka pa sumuko, makikita mo ang hinahanap mo. Yeah. Sa isang suntok lang, pinatumba ni Q-Fan si Wang Dabiao. Grabe, ang lakas naman ng suntok na yon. Ako. Suko na ako. Suko na rin ako. Ha ha ha, ako muna, suko na ako. Ako rin. Suko na. Ganito ba talaga ako kalakas? Napakaswerte mong hayop ka.
Siguradong may problema sa pagkain sa bulwagan ng Lingshan. Wala akong panahong makipagwalang kwenta sa'yo. Kung alam mo ang makabubuti sa'yo, mag-impake ka na't umalis. Siguradong hindi ka palalampasin ng pangunahing disipulong yon. Bakit naman? Dahil dyan, siguradong hindi na kulelat si Zhang Dakan, di ba? Ano namang kinalaman ni Zhang Dachui rito? Hindi mo na mapigilan. Bahala ka ng magdesisyon. Ang lintik na lugar na to, hindi talaga para sa tao. Walang kinalaman si Zhang Dachan dito. Kay kung ganoon. Gusto lang talaga nilang humanap ng away sa akin. Kung alam ko lang, sana hindi na ako naglagay ng gamot. Eh di sana ipinakita ko na lang ang totoong antas ng kapangyarihan ko at binugbog siya, di ba? Dahil sa masamang pakiramdam ng mga disipulo, ipagpapatuloy ang pagsusulit bukas ng umaga. Senior, may maliit na aberyang nangyari sa Zaipik. Anong aberya? Baka madumihan lang ang pandinig nyo kapag sinabi ko pa ang dahilan, Senior. Pero huwag kayong mag-alala, Senior. Siguradong aalis na bukas sa banal na lupain ang basurang yun. Ayoko nang may mangyaring aberya pa. Pagdating sa pagbibigay ng pagkakataon, kahit sino pa yan, 1 o 2 beses lang akong nagpapalampas. Makakaalis ka na. Opo, Senior. Masusunod po. Hindi pa rin pala umaalis ang makong na to. Mukhang sawang-sawa na siya sa buhay niya. Ang lakas ng loob niyang balewalain ang banta ng isang pangunahing disipulo. Ang mga baguhang disipulo nga naman. Mababaw pa ang kaalaman kaya nakaiintindi. Buisit, nakaisa pa talaga ang basurang to ah. Oo nga eh. Kung wala lang sanang naglagay ng gamot kaya hindi natin napigil ang tumae kahapon. Tingin ba niya mananalo siya? Temo mukha mo, sinong gagawang nagkakalat ng chismis? Hindi ako tumae. Bata, hindi ka pa rin maaalis sa banal na lupain. Sawang-sawa ka na ba talaga sa buhay mo? Pero, ano pong ibig ninyong sabihin dyan? HMP, kahit na ipinagbabawal ang patayan ng mga disipulo rito sa Holy Land, isa ka lang namang hamak na utosang disipulo. Kung mapahamak ka man, walang magtatanggol sa'yo. Salamat sa paalala, Senior Mengji. Pero naniniwala ako na may hustisya pa rin dito sa Holy Land. HMP, hustisya sa mundo ng mga immortal. Naglalaro ka ba ng bahay-bahayan? Bata, hindi talaga para sa'yo ang Holy Land. Umuwi ka na lang sa nanay mo at Dom-id. Si Chen Heng pala yan. Kaya pala hindi sumisipot ang kalaban niya. Malamang ay umatras na at sumuko. Kung ako rin naman, siguradong susuko na lang din ako. Syempre naman, sinong tanga ang makikipaglaban kay Chen Heng? Hindi ba't paghahanap lang ng sakit ng katawan yun? Anong nangyayari? Si Qin Fan ang kalaban ni Chen Heng. At hindi pa siya sumusuko. Anong ibig sabihin nito? Magpapabugbog para mangikil. Talagang may lakas ka ng loob na humarap, ah. Bakit naman hindi? Masyado ka bang magaling? Matapang ka. Kapag hindi kita napilay ngayong araw, papalitan ko ang apelyido ko. Patay ang batang to. Pucha, tama ba tong nakikita ko? Ika-4 na antas ng chi condensation. Sapat na ang level na yan para makapasok sa outer sec. Paano niya nagawa yun sa kabila ng basura niyang talento? Anak ng tokwa, naghahalusinate ba ako? Ganito ba talaga ako kalakas? Ikaw na talaga ang bida-bida sa buong sekta. Ika-4 na antas lang ng chi. Aakalain ng iba na nasa foundation stage ka na. Ang bawat antas ay parang magkaibang mundo. Dagdag pa na hindi siya nakapaghanda, kaya ang magawaang. Ganitong epekto ay normal lang. Hay!
Kahapon, isang suntok lang ang kinailangan ko para talunin si Senior Wang Dabiao. Ngayon naman, isang tira ko lang din ay tomba na si Senior Chen. Nakakawalang gana ang ganitong laban. Sadyang nakakalungkot kapag walang makatapat, Putik, si Chin Fan ba talaga to? Hindi kaya na sapien siya ng ibang kaluluwa. Hindi. Imposible yan. Paano ako matatalo sa isang kulelat? Hindi to totoo. Siguradong hindi to totoo. Baka nahihibang lang ako dahil sa kinain kong sabaw ng kabute kaninang umaga. Grabe. Paano nangyari yun? Ang galing mong magtago ng sikreto, loko ka. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. May tinatago ka ba sa pagkatao mo? Hindi ka talaga isang ordinaryong bata lang mula sa lambak, kundi isa kang anak ng mayaman at makapangyarihang pamilya, tulad ni Chen Heng. Ngayong nangyari na to, wala na ring silbi kung magtatago pa ako. Tama ka, ang tatay ko ay walang iba kundi si Chin Erhe. Sikat ba yan si Chin Erhe? Matagal nang namumuhay ng tahimik ang tatay ko at iniiwasan ng atensyon. Kaya pasensya na, hindi ko pwedeng sabihin sa iba ang tungkol sa kanya. Pasensya na talaga, tagapamahalang Meng. Tagapamahalang Meng. Kilala niyo po ba kung sino yung mismong disipulo na gustong maghanap ng gulo sa akin? Ano po ba ang pangalan niya? Siya si Zhang Xiao, isang malakas na cultivator sa unang yugto ng Golden Core. Ang kaunti naman ito. Hindi naman ito makataong pamumuhay, mukhang hindi muna ako makakahuli ng manok sa likod ng bundok ngayon. Kaya pupunta na lang muna ako sa pamilihan ng Cloud Valley. Kapag may mga elixir ako, hindi na ako mamamroblema sa Monster Course. Ipapagpalit ko ang elixir sa mga Monster Course. Tapos yung Monster Course, gagawin ko ulit elixir. Ito ang tinatawag na tuloy-tuloy na pag-asenso. Pero bago ako umalis, kailangan ko muna gumawa ng ilang magagandang gamit. Zhang Xiao pala, nasa Golden Core pala. Sa pagtira dito sa banal na lugar na to, hindi pwedeng puro patayan lang at labanan. Kailangan din ng diskarte at magandang pakikasama. Basta't malakas ang kapit mo at maganda ang koneksyon mo. Wala lang yang isang tunay na disipulo na yan. Kapatid na Zhang, nanalo ng unang pwesto sa pagsusulit ang lokong si Chin Fan. Binugbog niya rin yung mga taong ipinadala ninyo, at mukhang wala siyang balak na umalis dito. Isa lang siyang hamak na insekto na nasa chi condensation. Hindi ako makapaniwalang hindi natin siya kayang durugin. Anak ng tokwa, napakasarap palang mag-cultivate. Kailangan ko talagang ipagpatuloy ito. Isang tableta pa lang, katumbas na ng dalawa. Totoo ba yan? Siyempre totoo. Sa nakikita ko sa'yo, Senior, maaliwalas ang iyong mukha, at nababalot ka ng karangyan. Siguradong marunong kang kumilatis ng magandang gamit. Kung hindi ka naniniwala, buksan mo para makita mo. Hindi na kailangang buksan. Sa hitsura mo pa lang, mukha ka ng matapat na tao. Bigyan mo ako ng isang bote. Senior, ang tindig mo ay parang isang tunay na immortal. Heto na, Senior, itabi mo ng maayos. Hiling ko na balang araw, tuluyan kang umangat at maging isang immortal sa langit. Sandali. Junior, pwede ko bang buksan ang bote ng Paeldores para sumilip? Aba, syempre naman. Isa nga itong pinakamataas na kalidad ng Paeldores ng Peiyuan. Hindi ka pala manlolokong negosyante. Junior, kukunin ko na ang lahat ng Paeldores na ito. Junior, mayroon ka pa bang Paeldores na kasing ganda nito? Wala na, pero mayroon pa akong napakataas na kalidad na unang antas na Paeldores ng body. Gusto mo ba nito, Senior? Junior, syempre gusto ko ng Paeldores ng body. Kaso, kapos ako sa pera ngayon Ako rin, hindi mo kailangang bilhin ng espiritual na bato ang Paeldores na ito. Kailangan mo lang akong irekomenda sa isang disipulo ng panloob na sekta. Isang senior na nasa huling antas ng gintong yugto. Kung sino man ang makakatulong sa akin, bibigyan ko siya ng 5 bote nitong unang antas na Paeldores ng body. Ha ha ha.
Sayang, ang kilala ko lang ay mga senior na nasa unang antas ng gintong yugto. Mas malala ako, ang kilala ko ay nasa gitnang antas lang ng gintong yugto. Bakit ba kasi ang bababa ng antas ng mga kilala nating senior? Junior, totoo ba yung sinasabi mo? Totoong totoo, mas totoo pa sa ginto. Naghahanap ka ba ng senior na nasa huling antas ng gintong yugto? Wala akong kilalang lalaking senior. Pero may kilala akong senior sister. Si senior sister yun yan mula sa Luntiang Kawayan Peak. Senior sister, basta't matulungan mo akong makipagkilala sa kanya. Sa'yo na ang 5 bote ng Paeldores ng body na ito. Wow! Paeldores ng body nga talaga ito. Sayang, ang kilala ko lang ay nasa unang antas ng Golden Core. Junior, pwede mo ba akong hintayin ng 1 buwan? Si senior yun ay lumabas para magsanay at pagkalipas pa ng 1 buwan siya makakabalik. Sige, 1 buwan. Magkita tayo rito, sa ganitong oras, paglipas ng 1 buwan. Ang PayU1 pill ang pundasyon. Pampabilis naman ang body pill. At ang fasting pill ang bahala sa pagkain ko. Ang spirit calming pill para sa kapayapaan ng isip at body nourishing pill para sa katawan. Proteksyon naman sa mga ugat ang marrow cleansing pill. Habang ang spirit transforming pill ay para mabilis maabsorb ang lahat ng ito. HMP. Hahaha, ang lahat ng tableta sa buong banal na lupain ay hindi kalabisan para palakasin ang isang tulad ko. Si Chin Fan. Senior, sigurado ka bang lalabas ang batang yun ngayon? Sigurado ako, narinig ko mismo sa 2 tainga ko. Nakipagkasundo siyang makipagkita makalipas ang 1 buwan. Kaya kahit hindi ngayon, siguradong lalabas siya sa loob ng 2 araw. Abangan natin siya pagbaba ng bundok tapos harangin natin. Pilitin natin siyang ibigay lahat ng mga tableta niya. Huwag kang mag-alala, senior. Isa lang siyang basura na nasa ika-4 na antas ng chi condensation. Kayang-kaya natin siyang tapusin ng walang kahirap-hirap. Hop. Ang hangin ngayon ay masyadong malakas at maingay. Para makaabot sa foundation establishment, kailangan ko ng foundation pill. Pero problema ang mga monster core. Paubos na ang mga pinalit ko noong nakaraan. Pagpunta ko sa pamilihan ngayon, bibili na rin ako ng ilang monster core na para sa unang antas ng foundation establishment. Siguro kailangan ko ng 5. Ayos na siguro kung ipagpapalit ko ito sa 10 body pill, hindi na masama. Hold up to, ibigay mo lahat ng mga tableta na dala mo. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin kung pagtulungan ka naming dalawa. Mga senior, sigurado ba kayong nanakawan nyo ang isang hamak na disipulong tulad ko? Malamang, kung hindi ka namin nanakawan. Ano, andito kami para kontahan ka. Nandito lang ang storage bag ko. Kung talagang magaling kayo, mga senior, subukan nyo itong kunin sa akin. Senior, mukhang hindi tayo sineseryoso ng batang to. Abay mukhang sawang-sawa ka na sa buhay mo . Senior, mukhang hamak na mas mahina ka kaysa sa akin. Rurok ng ika-12 antas ng chi condensation. Tugma ba to sa impormasyon natin? Ngayong nandito ka na, bakit nagmamadali kang umalis? Junior, kung sasabihin ko bang napadaan lang ako rito, maniniwala ka ba? Sa tingin mo ba maniniwala ako? Dahil sadyang matalino ka, Junior. Alam kong maniniwala ka talaga. Senior, sa kusa mong pagpapakita ng walang halong panlilinlang, labis akong natuwa bilang junior mo. Pero ang mga palusot mong yan, ay malinaw na pang-iinsulto sa talino ko. Junior, pasensya na, naguluhan lang ang senior mo kanina. Luluhod na ako sa'yo, napakabuti ng puso mo. Lagpasin mo na sana ang senior mo ngayon lang, hindi maaari. Akala mo ba pwede kang pumasok at umalis kung kailan mo gusto? Ginagawa mo bang banyo ang lugar na to? Ano bang gusto mong mangyari, Junior? Ngayon, magpapalit tayo ng posisyon. Ako na ang mangho-hold up. At ikaw ang hold upin ko. Kaya alam mo na ang dapat mong gawin. Ito na ang lahat ng yaman ng senior mo. Tanggapin mo na, Junior. Mabilis kausap si Senior. Kayo namang dalawa. Tanggapin mo rin to, Junior. Ay ito naman ang sa akin.
Sana ay magustuhan mo. Kayong tatlong senior ko. Hindi ko kayo pinilit dito ah. Hindi, hindi. Kung gayon, hindi nyo naman siguro ako isusumbong pagkatapos, di ba? Hindi, wala kaming pagsasabihan. Hindi talaga. Totoong totoo, tingnan mo oh. Dahil napakatapat ng tatlong seniors. Dito na magtatapos ang usapang ito, pero tungkol sa mga sikreto ko. Sana ay huwag na kayong magsalita ng kung ano-ano, seniors. Dahil kung hindi, baka kailanganin kong humingi sa inyo ng malinaw na paliwanag. Sige na, makakalis na kayong tatlo. Ha ha ha. Ilang daang low-grade spirit stones. Ilang dosenang bote ng Payuan pills, isang mid-grade na artifact, at dalawang low-grade na artifact. Sayang, kung nasa labas lang sana tayo ng sagradong lupain. Siguradong pinatay ko na sila at ninakaw ang mga gamit nila. Pero dahil nasa loob tayo ng sagradong lupain, ang pag-cultivate ay hindi lang puro patayan. Ang pagpapasikat ay gawain lang ng mga tanga. Akong si Chin Fan, hindi kailanman magyayabang. Paano ang palitan ng pills para sa Monster Cores? Ang magandang balita, marami kaming mga early foundation stage na Monster Core rito. Ang masamang balita, 3 body pill ang kapalit ng isa. Mag-ingat ka sa pag-alis, kaibigan. Bumalik ka ulit sa susunod Chi guiding technique. Kaya nitong itago ang level ng isang nasa Chi condensation stage. Kahit nasa foundation stage, kayang may tago. Tanging mga mahuhusay na cultivator lang na nasa soul formation stage ang makakakita nito. Ayos to, eksakto to para sa mga patagang tulad ko. Junior Chin. Pasensya na, senior, at pinaghintay kita. Hindi naman masyado, kara-rating ko lang din. Nga pala, hindi ko pa alam ang pangalan mo, junior. Ako si Chin Fan. Eh ikaw, senior, ako naman si Yun Rong. Galing kami sa iisang pamilya ni Senior Yun Yan. Siya ay mula sa pangunahing linya ng pamilya, habang ako naman ay mula sa sangay ng pamilya. Kaya kung tutuusin, pinsan ko siya. Kaya pala may kilala kang core disciple na nasa late golden core stage. Senior. Kung ganun, pumunta na tayo doon ngayon, oo. Naghihintay na si Senior yun sa Green Bamboo Peak. Masyado siyang abala, kaya mas mabuting magmadali na tayo. Junior, pwede ka bang umurong ng kaunti? Ate, parang kapag umatras pa ako, mahuhulog na ako. Kaya nga umabante ka ng konti. Sige na nga. Mga immortal na nakasakay sa makulay na phoenix, mainit na hangin sa ilalim ng kanilang mga paa. Naglalakbay sa hilagang dagat tuwing umaga, at pagsapit ng gabi nasa kabilang dako na, malaya silang gumagala sa buong kalangitan at lupa. Ito ang tunay na immortal. Mabait naman ang ate ko, pero huwag kang magsasalita ng kung ano-ano para hindi ka mapahamak pagpasok natin. Opo, naiintindihan ko po. Salamat po sa paalala, Ate Yun Rong. Ate, siya po yung utosang disipulo na gustong kumausap sa inyo. Chin Fan po ang pangalan niya. Ang ate yun na ito. Medyo nakakaintimida ang presensya niya. Isang pagpupugay po, Ate Yun Yan. Nandito po ako para makipagkasundo sa inyo. Makipagkasundo, anong klaseng kasunduan? Mayroon po akong Paeldores ng kaluluwa na nasa ika-4 na antas. Kung papayag po kayong tulungan ako, ibibigay ko po ng buong puso ang Paeldores na ito sa inyo. Kapatid na Chin, ang Paeldores na yan ay napakabihira kahit dito sa banal na lupain. Saan mo naman yan nakuha? Sa totoo lang po, ang Paeldores na ito ay ipinamana pa ng aking mga ninuno. Kung ganoon, sabihin mo, anong tulong ang kailangan mo mula sa akin? May nakaalitan po akong isang pangunahing disipulo na nagngangalang Zhang Xiao. Pero hindi ko po alam kung paano o kailan ko siya nasaktan. Kaya gusto ko po sanang pakiusapan kayo na Mama J10. Para kausapin siya ng masinsinan para sa akin. Kung talagang may lalabas niya ang Paeldores ng kaluluwa, hindi lang pagmamagitan ang pwede kong gawin. Ayos lang din sa akin na turuan ng leksyon ng Zhang Xiao na yan. Pwede ko bang makita muna ang Paeldores na sinasabi mo? Siyempre naman po. Pero,
Kailangan nyo muna pong maglabas ng isang kristal mula sa halimaw na nasa panimulang antas ng kaluluwa. Kristal mula sa halimaw na nasa panimulang antas ng kaluluwa. Para saan mo ba ito gagamitin? Kailangan ko ito para iligtas ang isang tao. Patawad, pero hindi ko pwedeng sabihin ang mga detalye. Saktong mayroon akong kristal ng halimaw mula sa unang yugto ng Yuan Ying. Ipinagpalit ko ito gamit ang mga puntos ko sa sagradong lupain. Kahit na napakahalaga nito, hindi pa rin ito may kukumpara sa halaga ng Paeldores ng Yuan Ying. Sige, pumapayag ako. Sandali lang po, ate. Naiwan ko kasi ang Paeldores ng Yuan Ying sa silid ng mga sirang Paeldores. Babalikan ko lang para kunin. Sige, hihintayin kita rito. Yunrong, samahan mo si kapatid na Chin para kunin ang Paeldores. Masusunod po, ate. Napakaswerte ko, siyam na Paeldores ng Yuan Ying. Naibigay ko na ang isa, kaya may 8 pa akong natitira. Napakalaking kayamanan nito, grabe. Paganahin ng pugon ng kayamanan. Ate Yunrong, heto na ang 5 bote mo ng Paeldores ng body, at ang Paeldores ng Yuan Ying para kay Ate Yunyan. Maraming salamat sa tulong mo ngayon. Wala yun, maliit na bagay. Kapatid na Chin, kung kailangan mo pa ng tulong sa susunod, huwag kang mag-atubiling hanapin ako sa bundok ng Jake Xiao. 1 buwan na ang lumipas. Yung Luyi na yun, nagtago talaga sa silid ng mga sirang Paeldores ng buong 1 buwan. Ano ba talaga ang binabalak niya? Bakit kaya ako hinahanap ni Ate Yunyan? May misyon ba kaming kailangan gawin ng magkasama? Kapatid na Chin, tikman mo ang alak ng immortal na kawayan na ginawa ko. Gawa ang alak na ito mula sa katas ng 1,000 taong gulang na kawayan. Ang pag-inom ng 1 baso nito ay katumbas na ng ilang buwan mong pagsasanay. Kapatid na Chin, hindi mo ba naramdaman na tumaas ang iyong espiritual na enerhiya? Sa totoo lang po, ako ay may ugat espiritual na nasa unang antas ng 5 elemento, kaya wala masyadong epekto sa akin ang alak na ito. Dahil walang epekto ito sa iyo, Yunrong, ikaw na lang ang uminom nitong alak. Maraming salamat po, ate. Sige, hindi na po ako mahihiya. Ate, nandito ang kapatid mong si Zhang Xiao sa paanyaya mo. Naparito ako para bisitahin si Ate Yunyan. Pumasok ka, kapatid. Tinanggal ko na ang hadlang sa labas ng bakuran. Kuya Zhang Xiao, nagbibigay galang ang kapatid mong si Qin Fan. Qin Fan. Kapatid na Zhang. Nabalitaan kong may alitan kayo ng kapatid nating si Qin Fan, pero hindi ko alam kung paano kanya nagawa ng kasalanan. Kuya Zhang, talagang hindi ko po alam kung kailan ako nagkasala sa inyo. Sana po ay linawin ninyo sa akin. Kapatid na Qin, kilala mo ba ang kapatid nating si Yan Moxo? Paano kung oo? At paano kung hindi? Kung kilala mo siya, pinapayuhan kitang layuan mo na siya hanggat maaga. Dahil kung hindi, bayaw, nagkakamali ka. Magkapatid lang ang turingan namin ni Moxu. Kapatid ko lang siya. Kapatid-kapatiran. Malayo sa iniisip mo ang totoong nangyari. Wala, hindi totoo yan. Huwag kang magpakalat ng chismis tungkol sa akin. Sinasabi ko sa iyo. Hindi yan totoo. Ano ang ibig sabihin ng sinabi mo kanina, Kuya Zhang? Kung totoo man ang mga sinasabi mo. Baka isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan mula sa mga sinabi ni Zhang Xiao. Siguradong may nag-akala na kaga nila ako sa pag-ibig. Pero dahil sa labis na pagtanggi ni Zhang Xiao, mukhang hindi siya ang taong iyon. Kung tama ang hinala ko, siguradong mas malakas na kuya ang tinutukoy niya. Dahil kung hindi siya matatakot ng ganyan na matawag na bayaw. Hi! Ayos lang kahit hindi ko magawang umasa sa babae. Pero anong klaseng kamalasan itong dumating ng walang dahilan? Totoo nga kaya na nagdadala ng malas ang magagandang babae, ni hindi ko man lang mahawakan,
Sa mga susunod na araw, maghahanda na ako para palakasin ang aking pundasyon. Pagkatapos nito, papasok na ako sa loob ng pangunahing sekta. Kapag may kailangan ka ng panahong iyon, maaari mo akong kontakin gamit ang agimat ng mensahe. Mula ngayon, habang nasa labas ka ng sekta, akong ate mo ang baalang magprotekta sa'yo. Kapag nakuha ko na yung foundation peel, maghahanda na rin akong mag-seclusion para palakasin ang pundasyon ko. Kailan mo babalak sumali sa pagsusulit ng outer sec? Pwede bang hindi na lang sumali? Sa tingin ko kasi, sa lakas kong to, baka hindi ako makapasa sa pagsusulit na yan. Ang pagsusulit sa outer sec, kapag nasa ika-4 na antas ka na ng chi condensation, kahit nakapikit ka kaya mong ipasa. Paano namang hindi ka makakapasa? Deacon Meng, parang wala namang patakaran dito sa banal na lupa na ang mga utusan. Ay kailangan talagang pumasok sa outer sec, di ba? Ang weird mo rin talaga. Anong klaseng pag-cultivate yan kung ayaw mong pumasok sa outer sec? Gusto mo talagang manatili lang sa handyman peak para maging isang hamak na utusan. At magbantay ng madumi at sira-sirang dispensaryo. Ano bang pumapasok dyan sa isip mo? Hindi ko talaga magets. Hi, tinatamad na akong makipagtalo sa'yo. Oh, sa'yo na to. Anong ibig sabihin nito? Bagong patakaran na ibinaba. Lahat daw ng mga utos ang alagad sa loob ng banal na lupa, na umabot na sa ika-4 na antas ng chi condensation. Kapag nakumpleto ang misyon, makakakuha ng contribution points. Pero kung hindi ito magagawa, ipapadala sa minahan para magtrabaho ng 1 taon. Grabe, parang pinupuntirya naman ako nito. Yemaksu, ang lupit mo talaga. Baka naman kapag lumabas ako ng banal na lupa, may bigla na lang magsusulot ng sako sa ulo ko mula sa likod. Tapos ikukulong ako sa isang madilim na kwarto. Kapatid, makinig ka sa payo ni kuya. Kung kaya mong pumasok sa outer sec, pumasok ka na. Kapag nandoon ka na, mas marami kang makukuhang spirit stones. Mas dadami rin ang pills mo, kaya siguradong bibilis ang paglakas mo. Mas magiging madali rin sa'yo kapag lumabas ka para sa mga misyon. Maghihintay na lang muna siguro ako. Ikaw ang bahala. Pero bibigyan pa kita ng isang payo. Kung sa tingin mo hindi mo kayang tapusin mag-isa ang misyon, pwede kang pumunta sa Mission Pavilion para makipaggrupo sa ibang alagad. Kung hindi mo alam kung sinong lalapitan, pwede kitang ihanap ng kakilala. Tungkol naman sa bayad na pilak, wag na. Dagdagan mo na lang ang ibibigay mong spirit stones. Tarantado ka talaga, old Meng. Kaya ikaw yan? Sige na, aalis na ko. Bahala ka na sa buhay mo. Ang bulok na lugar na to, hindi talaga pwedeng tirahan ng tao. Sa mundong ito na ang lahat ay nagbago na. Lao Meng. Ikaw lang ang lintik na hindi pa rin nagbabago . Ate, nagtagumpay ka sa pagbuo ng pundasyon mo. Oo, nagtagumpay ako. 3 araw lang ang kinailangan mo. Napakagaling mo talaga, ate. Talikas mong talento. Siguradong hindi ka rin aabutin ng matagal. Pumunta ka ba rito? Dahil umalis na si Chin Fan sa banal na lupain. Hindi. Matapos kong ibigay sa kanya ang token para sa outer sec, nanatili muna siya sa silid ng mga sirang Paeldores ng ilang araw. Pagkatapos ay nagpunta siya sa lambak ng ulap at umupa ng silid pagsasanay sa bayan. Nanatili siya roon ng mahigit 10 araw. Napakamahal umupa ng silid pagsasanay doon. Saan siya kumuha ng maraming batong espiritual para manatili roon ng matagal? Siguradong palihim niyang ginagamit ang pangalan mo, ate, para makapanloko at makakuha ng pabor. Kung hindi niya gagawin yun, paano siya aabot sa ika-4 na antas ng chi? Sa ganun kababa ang talento niya. Kahit 100 taon pa siyang magsanay, wala pa rin siyang mararating. Ate, hayaan mo na akong pumunta at turuan siya ng leksyon. Ang dami pang pasikot-sikot. Sinasayang lang natin ang oras natin. Ayoko na talagang maghintay. Hindi maaari. Alam ng ating guro at ng mga elder ang namamagitan sa amin ni Chin Fan. Kung hindi ko aalalahanan ang pinagsamahan namin, at maging masyadong malupit sa kanya, siguradong malaki ang ibababa ng tingin nila sa akin. Sa hinaharap, kapag pinamunuan ko na ang banal na lupain, siguradong magdudulot ito ng problema. Tutal, hindi lang ako isang ordinaryong pangunahing disipulo. Bilang isang banal na dalaga, dapat kong isaalang-alang ang kapakanan ng buong banal na lupain. Mas mabuting maghintay na muna tayo. Saka na tayo kumilos kapag nabigo si Chin Fan sa kanyang misyon. Pero paano kung magtagumpay siya? Ngayong nakasunod ka sa likuran ko, tingin mo ba posible yon?
Sa bagay, tama ka. Ang dahilan kung bakit napakabagal ng pag-abante gamit ang unang antas ng 5-element spirit root ay dahil sa tuwing nag-insayo, kailangan mo pang sumipsip at magpuro ng 5 uri ng espiritual na enerhiya para lumakas. Ang ibig sabihin lang nito, kailangan mong maglaan ng mas matinding pagsisikap kumpara sa mga may heaven spirit root. Isa pa, gusto kong maging immortal. Gusto kong mabuhay ng walang hanggan. Laging mahirap sa umpisa. Kapag may unang Pyldores, siguradong may susunod pa. Basta tuloy-tuloy lang ang supply ng foundation pills ko. Ang yugtong ito ng foundation building ay siguradong hindi na magiging problema. Pagkatapos ng mahigit 1 buwang pag-iisa para mag-ensayo, sa wakas, umabot na rin ako sa unang yugto ng foundation building. Sa silid na ito ng mga sirang Pyldores. Kahit mamatay pa ako, dito na ako mamamatay sa loob. Ang apoy na susunag sa bangkay ko ay dapat nanggaling lang sa earth core fire ng silid na ito. Eksaktong 60 piraso ng foundation peel ang nagamit ko. Wala na talagang mas sisahol pa sa basurang talento ko. Bago ako pumasok dito, nagbayad ako ng upa para sa 1.5 buwan na umabot ng mahigit 4,000 low-grade spirit stones. Dahil wala pa namang tumatawag sa akin sa labas, malamang hindi pa tapos ang oras ko. Pero dahil matagumpay na ang foundation building ko, wala nang dahilan para manatili pa ako rito. Mas mabuti pang lumabas na para kunin ang sukli ko. Kahit hindi naman ako nauubusan ng spirit stones, hindi ko rin naman dapat sayangin ng pera, di ba? Tagumpay ang foundation building ko. 200 taon na ang haba ng buhay ko. Simula ngayong araw, ako'y tuluyan ng nakatuntong sa landas ng pagiging immortal. Gagawa muna ako ng 50 tapahan ng Pyldores at itatabi ko naman ang mga natirang monster core bilang reserba. Sayang nga lang, wala pa akong balak pumasok sa inner sect sa ngayon. Pero ayos lang. Kahit hindi ako makakuha ng pabuya, marami naman akong spirit stones. Siguradong hindi muna ako makakapunta sa pamilihan ng Yungo ngayon. Kung gagastos na naman ako ng libo-libong spirit stones para bumili ng mga spell at armas, siguradong gagawin na naman nila akong gatasan ng pera. Sakto, gagamitin ko na ang pagkakataong ito ngayong lalabas ako para magpunta sa kaharian ng Shu. Akalain mo yon, napakalakas pala nito. Bilis, tawagin niyo ang dakilang master ng Beiyan para patayin ang halimaw. Si mahal na General Kenjang yan. Huwag na kayong magsalita. Huwag na kayong magsalita, buksan niyo agad ang tarangkahan. Bilis, buksan niyo na ang tarangkahan. Umatake na ang dakilang master. Tiyak na may isang dakilang master na tumulong sa atin. Sinong mag-aakala na ang isang kawan ng mga halimaw na asong ito ay may ganito karaming nasa ika-4 at ika-5 antas na mga halimaw? Siguradong may malaking taniman ng mga mahiwagang halamang gamot malapit sa pugad nila. Tigpasin. Napakalakas naman ng batang master na yan. Wala man lang siyang itinirang buhay kahit isa. Sige, mas mabilis silang tumakbo, mas mabuti. Tingnan ko lang. Kung anong magagandang kayamanan ang itinatago mo sa lungga mo. ika-12 antas ng chi condensation. Anong ibig sabihin nito? Gusto ba niyang agawin ang pinaghirapan ko? O baka naman balak niyang pumatay para magnakaw ng kayamanan? Wala sigurong magandang may dudulot ang matandang to.
Hayaan na nga, titingnan ko muna kung ano talaga ang balak gawin ng matandang ito. Kapatid, sinundan mo ako, anong maipaglilingkod ko sa'yo? Ako nga pala si Lo. Isang hamak na lagalag na cultivator. Ako naman si Wang Dabiao. Isang lagalag na cultivator din. Kapatid na Lo. Mukhang hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sinusundan ko ang bakas ng isang Fire Python Panther na kara rating lang sa foundation stage. Isang Fire Python Panther na kara rating lang sa foundation stage. Hey, Leche, hindi ba't nandito na yon? Sa totoo lang, may kailangan sana akong ulong sa'yo, kapatid. Kapatid na Lo, alam mo ba kung saan may malaking pamilihan ng mga cultivator malapit dito? Kaibigan, gusto mo bang sumama papuntang Wushang? Kailangan ko na ring palakasin ang aking sarili. Huwag na, baka makaabala pa ako sa'yo, kapatid. Ako na lang, ang mag-isang pupunta roon. Ang bilis namang umalis ng matandang yon. Mabait nga ba talaga siya? Sabi ko na nga ba? Halos walang mabuting tao sa malupit na mundo ng mga immortal na ito. Masyadong nakakabagot kung tatapusin ko siya ngayon. Paano kung may mga kasabuat pa siya? Di ba mas maganda kung sabay-sabay ko na lang silang tapusin mamaya? Sino ba namang aayaw sa maraming bag na puno ng mga kayamanan? At para hindi sila makahalata, hindi ko rin balak galawin ang leopardong apoy na yon. Total, isa lang naman yung core ng halimaw na nasa unang antas ng foundation stage. Hayaan na lang natin siyang makawala. Iisipin ko na lang na gumawa ako ng kabutihan. Uunahin ko munang puksain ang mga salot sa bayan, bago ako yumaman ng walang kahirap-hirap sa kapal ng espiritual na enerhiya sa paligid. Siguradong maraming mga espiritual na halamang gamot dito. Malaking huli talaga ang biyaheng ito. Masyado lang talaga akong naging kampante. Mga hayop talaga ang mga mangangasong ito. Mga walang hiya. Makita ko lang talaga ulit kayo, papatayin ko kayong lahat. Nakabantay pa rin ang berdeng ibong yon. Kaya hindi ko pa pwedeng ilantad ang totoong lakas ko at lumipad palayo. Kumpara sa direktang paglipad, mas matagal talaga ang paggamit ng sining ng hangin. Oh, 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 oh. Kitang-kita na maraming nagtatagong malalakas dito sa pamilihan ng Wushan. Siguradong marami rin dito ang tulad ko, na itinatago ang totoong antas ng kanilang lakas. Bili na, tingnan nyo ang aming mga dekalidad na Paeldores, mga sining, espiritual na armas, at mga pormasayon, nandito na ang lahat. Kaibigan, sa isang tingin pa lang, mukhang isa ka ng tunay na immortal. Gusto mo ba ng isang magandang espada? Kaibigan, huwag ka munang umalis. Kailangan ko talaga ng isang katuwang. Makatarungan naman po ang presyo ko. Kaso, nakakapanghinayang lang talaga. Tama, ito ang pambihirang pakiramdam na hinahanap ko. Swak na swak talaga sa panlasa ko. Mayroon ba kayong mga espiritual na armas dito? May particular po ba kayong hinahanap na espiritual na armas? Halimbawa po, kung pang-atake ba? O baka pang-depensa at panglipad? O kaya naman ay balanse sa atake at depensa? Gusto ko ng isang espiritual na espada. Tungkol naman sa kalidad. Ang pinakamataas ba na antas dito sa inyo ay supreme grade? Ang pinakamataas po na kalidad sa tindahan namin ay high grade lamang. Pero hindi yan mga espiritual na espada. Mayroon lang tayong 300 espiritual na espada. Puro nasa gitnang antas ang mga ito. Oo, gitnang antas. Sa kasalukuyan kong antas ng lakas, ito na yata ang limitasyon ng kaya kong makontrol. Pwede ko bang makita muna ang 3 espiritual na espadang yun? Syempre naman, Ginoo. Sumunod po kayo sa akin sa itaas. Ako nga pala ang tagapamahala ng Duo Bao Pavilion. Kayo po ba ang kaibigang naghahanap ng espiritual na sandata? Opo, ako nga. Maaari ko bang malaman ang inyong pangalan, kaibigan? Ako si Wang Dabiao.
Maupo po kayo, kaibigang Wang. Maupo muna tayo para mapag-usapan natin ito ng masinsinan. Tingnan mo ito, kaibigan. Ito ang kambal na espada ng luntiang dragon. Gawa ito ng isang batikang master sa pagpapanday ng chi. Maaaring paghiwalayin at pag-isahin ng dalawang espadang ito. Sa oras ng labanan, magagamit mo ito para gulatin ang kalaban at umatake kapag hindi sila handa. Pinakabagay itong gamitin kung may teknik kang may elementong kahoy. E di perpekto pala yan para sa mga patraidor na atake. Aba! Ang ganda nito ah. May iba pa ba? Meron pa. Ang kahoy na espadang ito ay ang espada ng kulog ng tagsibol. Gawa ito sa sagradong kahoy na tinamaan ng kidlat. Sa isang taga mo lang, parang may kasama na itong mahika ng kidlat kapag umatake ka. Kahit ang mga nasa kalagitnaang antas ay hindi maglalakas loob na salagin ito ng harapan. Ang batong espadang ito naman ay ang espada ng Taiyu. Gawa ito sa pinakamatibay na kristal ng lupa. Tagapamahalang Chen, pwede ko bang subukan ng tatlong espadang ito? Siyempre. Kaya lang, base sa antas ng lakas mo ngayon, kung gusto mong gamitin ang mga espadang ito na nasa gitnang antas, baka masyado kang mahirapan. Oo, alam ko. Napakagandang espada. Mga bata lang ang namimili kung ano ang kukunin nila. May mga katanungan pa ba kayo, kaibigan? Gusto ko sanang itanong, tagapamahalang Chen, magkano ba ang presyo ng tatlong espadang ito? 50,000 para sa kambal na espada ng luntiang dragon, na mababang antas ng espiritual na bato. Tig-40,000 naman para sa espada ng kulog ng tagsibol at espada ng Taiyu. 50,000 mababang antas ng espiritual na bato. Dagdag pa ang dalawang tig-40,000. Ang kabuuan ay 130,000 espiritual na bato. At ang foundation pill na ito, hindi ko alam kung para sa'yo, Manager Chen. Kung magkano kaya ang halaga nito? Foundation Pill. Isa pala itong top grade na foundation pill. Napakagandang bagay nito. 50,000. Sigurado ka ba dyan, Manager Chen? Kulang pa ba sa tingin mo, kapatid na Wang? Sige, napagkasundoan na natin yan. 55,000 ang bawat isa. Kaya ang tatlo ay 165,000. Kukunin ko na itong tatlong espiritual na espada. Tapos Manager Chen, suklian mo na lang ako ng 35,000 low-grade spirit stone. Ngayon, mayroon na akong tatlong espiritual na espada sa loob ng storage bag. Ang bawat isa ay may nakakatakot na lakas. Kahit pa makaharap ko ang isang nasa mid-stage ng foundation building, makakapalag ako. Ang tanging kulang lang dito ay walang bayan-bentang mga spell o mahika ang Duo Bao Pavilion na ito. 16. Nakakaintriga talaga ang pormasayo na ito. Kung may binibenta lang sanang pormasayo ng Chenyuan Pavilion na ito, bibili sana ako ng ilan para pandepensa sa sarili. Nandito ba ang Ginoo para sumali sa subasta? Gusto kong bumili ng mga spell o mahika. Mayroon ba rito sa Chenyuan Pavilion ninyo? Mayroon po. May dalawang binibenta sa ngayon. Pwede ko ba itong makita? Maaari po, pero ang kopya lang ng buod nito ang pwede ninyong makita. Pasensya na sa paghihintay, kapatid. Ako nga pala si Xu Jixing. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Wang Dabiao. Tingnan mo ito, kapatid. Ito ang kasalukuyang koleksyon ng lahat ng mahika sa aming Chenyuan Pavilion. Ang tatlong ito ay malayo sa mga mumurahing kalakal na nakikita mo dyan. Aba, maganda yan pakinggan. Kaya lang, kung talagang malakas man ang mga mahikang ito o hindi, kailangan ko pa rin itong makita ng sarili kong mga mata. Dumayo pa ako ng malayo, kaya ayokong umuwi ng walang dala. Ang sining ng espada na ito ay may tatlong uri ng mahika. Bawat isa ay talagang pambihira. Aaminin ko, na ang taong lumikha sa mahikang ito, isa talaga siyang henyo, at grabe rin ang pagiging ambisyoso niya. Sayang nga lang. Maganda palagi ang plano. Pero kapag gagawin na, hindi na ganun kadali yun. Ito na lang kukunin ko, Ginoong Xu. Wala na ba talagang ibang natatanging mahika rito sa inyo? Hay, wala na eh. Sa panahon ngayon, hindi ganoon kadaling makahanap ng magagandang mahika. Sa bagay, kung ganoon, ilang spirit stone ang halaga ng mahikang ito. Kaibigang Wang, kung seryoso ka talagang bumili, ibigay mo na lang sa akin ng 100,000 low-grade spirit stone.
Aalis na ako, akala mo ba mauuto mo ako? Kung talagang pinag-aagawan ang mahikang ito, edi sana sinama nyo na ito sa subasta, imbes na ibinebenta lang dito sa tindahan. Sandali lang, kaibigang Wang. Sa pagnenegosyo naman kasi, pwede naman nating pag-usapan yan. Kung hindi ka masaya sa presyo, sabihin mo lang. Hindi ko naman sinabing bawal tumawad. Hindi ganon, Ginoong Shu. Pumunta ako rito dahil may tiwala ako sa Chen Yuan Pavilion ninyo. Huwag porket nagtiwala ako ng buo sa inyo. E gagawin nyo na akong isang malaking tanga. Nagbibiro ka naman, kaibigang Wang. Ganito na lang, 50,000 spirit stone. Ayos ba? 5,000 spirit stone, kunin ko na. 5,000 spirit stone. Deal. Anak nang. Alam mo rin palang walang bibili sa walang kwentang mahikang ito ah. Ha? Ha? Kaibigang Wang, balik ka sa susunod ha. Balik mukha mo, isa kang manlolokong negosyante. Totoo nga ang kasabihan, mas tuso talaga ang nagbebenta kaysa sa bumibili. Hawak nila palagi ang presyo. Kahit anong ingat mo, hindi ka pa rin makakatakas sa panloloko nila. Ganyan talaga ang kapalaran. Kung hindi ko pa bibilisan ang misyon ko, at baka may ibang makapatay doon kay Zhu Wei lang. Babalik na naman ako sa banal na lupain para kumuha ng panibagong misyon. Ubus oras na naman ang pabalik-balik na ito. Sa susunod na kumuha ng misyon, baka pwedeng piliin yung mga paulit-ulit na misyon kay Jack. Kapatid na Wang, nagkikita tayong muli. Kay tagal ko ring naghintay, at sa wakas, dumating din ang matandang maghahatid sa atin ng yaman. Aba, kapatid na Lu pala. Anong sadya mo rito, kapatid na Lu? Mukhang kagagaling mo lang sa pamilihan, kapatid na Wang. May nakuha ka bang maganda? Wala naman masyado. Bumili lang ako ng ilang espiritual na sandata. Bumili ng espiritual na sandata. Nagbibiro ka ba, kapatid na Wang? Sinong nagbibiro sa'yo? Tingin mo ba, wala akong pambili, o walang nagtitinda nito sa pamilihan ng Wushan? Totoo bang nakabili ka ng espiritual na sandata? Hulaan mo. Kapatid na Wang, masyado mo naman akong pinaglalaroan. Mukhang ikaw, kapatid na Wang, ay alam na ang pakay ko rito ngayon. Sa tirik ng araw. Harang-harang ka sa daan kasama ang dalawang nagtatagong duwag na yan. Kung hindi para pumatay at magnakaw ng kayamanan, wala na akong ibang maisip na balak mo. Napakatalas talaga ng isip mo, kapatid na Wang. Hindi ko akalaing mapapansin mo agad. Akong si Zhang Buping, ikinagagalak kang makita, kapatid na Wang. Ako naman si Chen Zuyuan, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Ang pagpatay mo sa halimaw upang makapagligtas ng tao, ay labis kong hinahangaan. Medyo nakakadismaya ah. Pero hayaan na nga, maliit man, pwede na rin pagtiyagaan. Hindi magandang ugali ang pagiging mapili. Ngayong nagpakita na rin naman kayong lahat, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Sumugod na kayong lahat. Nagmamadali ako dahil may importante pa akong gagawin. Wala akong oras para mag-aksaya kasama nyo rito. Nakakatuwa, dahil ganyan ka kumpiyansa, kapatid na Wang. Hindi na rin kami mag-aatubili pa. Tutal, sa pagpatay at pagnanakaw ng kayamanan, mas mabuti nang tapusin agad bago pa magkaaberya. Ganyan nga, kapatid na Li. Kamakailan ay nakakuha ko ng isang katamtamang antas na mahiwagang sandata. Susubukan ko ang lakas nito gamit ang mismong mga kamay mo, kapatid na Wang. Panoorin nyo ito. So good. Napakabilis. Hindi ko inaasahan, kapatid na Zhang, na talagang ipapahiya mo ang sarili mo. Isa na namang dagdag sa nakolektang gamit, hindi ba? Nung hinahabol mo ang halimaw nung isang gabi. Talagang naging maingat ka at itinago ang totoong antas ng lakas mo. May problema ba roon? Kaligtasan muna bago ang lahat kapag nasa labas, hindi mo ba alam ang simpleng bagay na yun? Kaya nararapat lang na ikaw ang mapatay. Isang mahiwagang sandata. At nasa kalagitnaang antas pa. Talagang bumili ka ng mahiwagang sandata. Kapatid na Lu, bigla kong naalala, mangganganak na yata ang asawa ko. Kaya hindi na ako magtatagal dito. Mauuna na ako sa inyo. Tatakas ka pa ha? HMP. Tingin mo ba matatakasan mo ang lumilipad na espadang ito? Tapos na. Katapusan ko na. Oh, tinamaan ako. Kapatid na Chen. Huwag. Parang awa mo na, huwag mo akong patayin. Kapatid na Wang, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yaman ko. Parang awa mo na, hayaan mo na akong mabuhay. Tingin ko'y nasisiraan ka na ng bait, tanda. Kahit ano pa ang mangyari, mapapasakin din naman ang mahiwagang supot mo, hindi ba? Ha 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 ha.
Sa bagay, itong unang beses kong kumuha ng gamit sa patay na parang nagbubukas ng kahon ng sorpresa. Nakakaramdam ako ng matinding pananabik. Sa kabuuan, mayaman-yaman din pala ang lalaking ito. Para sa isang malayang mandirigma, hindi na rin masama ang mga ito. Dalawang salita para ilarawan siya. Walang kwenta. Si kapatid na Lo ay may nakahandang mga alay mula sa mga mamamayan. Kaya sigurado akong mas mayaman siya kaysa sa dalawang ito. Sana naman mas maganda ang makuha ko sa kanya. Ano ba yan? Ito lang bang mga basura na to ang lahat ng yaman niya? At anong klaseng espada naman to? May nakaukit pang sirang marka ng mahika. Hindi ba't siya ang pinuno na nangangalaga sa bayan? Nasaan na ang mga alay ng mga mamamayan sa kanya? Nilustay mo ba ang lahat ng iyon? Hay! Nakakadismaya talaga. Pero sa bagay, may napala pa rin naman ako sa paglalakbay na ito. Isang mahiwagang espada na hindi gaano kalakas. Magagamit ko rin ang espadang ito bilang sakayan kapag kailangan kong lumipad sa araw-araw. Ang mga panulat, tinta, papel, at tintero na ito, sobra-sobra na ito para makagawa ng mga ordinaryong anteng-anteng. Kung magiging isa akong ganap na dalubhasa sa anteng-anteng, malaking tulong ito para lalong lumakas ang kapangyarihan ko. Kuya, pakibigyan nga ako ng alak. Tapos, dalhan mo na rin ako ng 2 pinakamasarap ninyong putahe dito. Masusunod po, parating na ang alak at pagkain. Kuya, palagi bang ganito karami ang tao rito? Nako, hindi po. Kamakailan lang kasi, may nagpapakitang ilang lobong halimaw sa labas ng bayan. Kaya nagtatago rito ang mga tao mula sa kalapit na nayon, para makaiwas sa panganib. Teka, maraming lobong halimaw. Hindi ba't sabi sa misyon ay isa lang? Bakit biglang dumami? Huwag mong sabihin sa simula pa lang, ay nakatago na sila sa kung saan. Wala bang naisip na paraan ng mga opisyal ng bayan para solusyonan ito? Siyempre, mayroon po. Ang mga yun po ay mga lingkod ng mga dalubhasang immortal. Lahat po sila ay magagaling at bihasa. Mga dalubhasang immortal. Opo, nag-imbita ng maraming dalubhasang immortal ang opisina ng bayan ng Taoyuan. Marami-rami rin po silang ipinatawag. Sabi kasi nila ay masyado raw maraming lobong halimaw. Kung ganoon pala, kailangan ko ng bilisan ng kilos ko. Kapag may nauna pang kumuha ng misyon sa akin, mapipilitan akong bumalik para pumili ng panibagong misyon. O kaya, hahanap na lang ako ng mga kasamahan mamayang gabi. Mas maganda kung nasa paunang yugto na ng pundasyon ang lakas nila. Mayroon din naman akong kakayahang protektahan ng sarili ko. Pwede na rin kahit nasa antas pa lang ng pag-iipon ng enerhiya, pero hindi pwedeng mas mababa sa ika-10 yugto nito. Dahil kung sakaling may mangyaring masama, ni hindi man lang sila uubrang maging pain para makatakas kami. Akalain mo nga naman, gusto talaga nilang mandukat gamit ang sako, ha? Mga bata pa naman. Pero ang sasama na ng ugali, kung hindi lang ako nag-aalalang may alas ang babaeng ito. Gustong-gusto ko na sanang tapusin siya at agawin ang mga kayamanan niya. Sayang lang talaga. Isa siyang henyo ng panloob na sekta, at isang makapangyarihang tao ang maestro niya. Kaya kailangan ko na lang silang takasan. HMM. Bakit bigla nilang binilisan ang lakad nila? Baka napansin na niya ako. Paano naman ako mapapansin ng isang hamak na nasa mababang antas? Sa nakikita ko sa direksyong pinupuntahan niya, mukhang papunta siya sa opisina ng mahistrado ng Taoyuan. HMM. Nagmamadali ba siyang alamin ang sitwasyon ng misyon? Hayaan mo na nga, wala na akong pakialam sa kanya. Susundan ko na lang siya at maghihintay. Pupugay po, kagalang-galang na maestro. Dito po ba kayo tutuloy sa opisina ng mahistrado, maestro? Ilang mga kapwa kultibador ang naririto ngayon sa opisina. Mayroon pong nasa 20 hanggang 30, pero ang ilan po sa kanila ay lumabas para mag-asikaso ng mga gawain. Kaya pansamantala po silang wala rito. Mga kultibador na nasa unang yugto ng pagbuo ng pundasyon. Sa nakikita, wala ni isa, pero sa lihim, siya lang ang tanging nandito. Kung hindi magbabago ang sitwasyong ito, sapat na ang kasalukuyang puwersa ng opisina ng mahistrado para hulihin ng isahan ng lahat ng mga halimaw. Mukhang bago ang mukha mo rito, kaibigan. Bago ka lang ba rito? Ako nga pala si Wang Dabiao, isang lagalag na kultibador. Maaari ko bang malaman kung ano ang pangalan ninyong tatlo? Ako naman si He Ziyuan, isang panlabas na disipulo ng Bundok Lingguang. At sila naman ang aking mga kapatid sa sekta. Ikinagagalak ko kayong makilala. Kaibigang Wang, medyo nahuli na yata ang dating mo. Ang natitira na lang kasing silid dito ay yung maliit na kwarto sa sulok. Kung gusto mong manatili rito, kaibigang Wang, baka kailangan mong magtiis para sa gabing ito. Walang anuman iyon.
Hindi naman ako mapili sa laki ng kwarto. Bukas ng madaling araw, pangungunahan tayo ng kapitan ng mga gwardya ng opisina. Papunta sa bundok Daching sa labas ng lungsod para pumatay ng mga halimaw. Gusto mo bang sumama sa amin paakyat ng bundok? Sige ba? Pero, parang may kakaiba akong nararamdaman. Namiss mo ba ako, mahal ko? Mag-ingat ka, baka may makarinig sa atin. Anong gagawin natin bukas kay Wang Dabiao na yun? Ayos lang yan, hindi siya mahuhuli. Hayaan na lang nating mauna sa kamatayan ng lalaking yun. Gusto ba nila akong gawing pain? Kaya naman pala ang babait ng pakikitungo nila sa akin kanina. Nakakatuwa. Sa mundo ng kultibasyon, talagang hindi ka mauubusan ng mga manloloko, kahit na sa mundong ito. Pangkaraniwan na ang pagpatay at pagnanakaw ng kayamanan. Pero kailanman, hindi ko ginusto na mauna sa paggawa nito. Pero kung may kusa namang lumapit para maghanap ng sarili nilang kamatayan, hindi nyo na ako pwedeng sisihin doon. Abat matapang ka talaga, Chin Fan. Ayaw mong lumabas, ha? Pupunta ako ngayon din para patayin ang lahat ng mga halimaw na yon. Aabangan kita ng maaga sa daan pabalik. Hindi ako maniniwalang hindi kita mahuhuli rito. Pwede na tayong umalis. Makinig kayong lahat. Ang halimaw na lobo na yon ay nasugatan kanina at tumakas papunta sa bundok na ito. Pero sobrang kunat at tigas ng katawan ng halimaw na yan. At marunong din yan sa itim na mahika. Kung makasalubong nyo man siya, huwag na huwag kayong magiging kampante. Kaibigang Wang, pagpasok natin sa bundok para makaiwas sa anumang panganib. Huwag na huwag kang lalayo sa amin. Oo, naiintindihan ko. Tayo na, umalis na rin tayo. Ano bang ipinahid niya sa katawan ko? Napakayaman talaga sa kalikasan, at napakaganda ng enerhiya sa lugar na ito. Dati, sobrang hina ng espiritual na enerhiya sa bundok ng Daching. Pero ngayon, umaapaw na ang enerhiya rito. Kung hindi ako nagkakamali, malamang may tumubo ng pambihirang halamang gamot sa loob ng bundok na ito. Ang dami ng dumaan na tao sa unahan tapos pinalagpas lang nito. Bakit ako lang ang inaatake ng ahas na to? Teka, baka si Hiziwen ang may gawa nito. Nilagyan niya kaya ang katawan ko ng bagay na nakakaakit sa mga halimaw. Tulad ng isang pulbos na pang-akit ng hayop. Masyado ka namang alerto, kaibigang Huang. Kahit ako ay hindi naramdaman ang ahas na iyon. Siguro ay hindi lang naging maayos ang tulog mo kagabi, kaibigang Lo. Senior, sa tingin ko kailangan na nating bilisan ng paglalakad. Halos hindi na natin makita ang mga tao sa unahan, eh. Gusto ko sanang makita kung anong kalokohan ng tatlong to, kung anong maitim na binabalak nila. Teka, may naririnig ako. Mga walang takot sa kamatayan. Mga kaibigan, bakit naman masyado kayong nakalayo sa akin? May pinag-usapan lang kaming kaunti kanina, kaya napalayo kami ng kaunti sa iyo, kaibigan. Anong pag-uusapan natin? Pwede nyo ba itong sabihin sa akin? Lihim ng aming sekta ang bagay na ito. Lihim ka mo. Ang lihim na sinasabi ninyong tatlo, huwag nyo sanang sabihin. Gagawin nyo akong pain, para maakit ang mga halimaw papalapit. Nahulaan mo pala. Noong tinapat ni Ginoong He ang balikat ko kanina, medyo madiin ang pagkakabagsak nito. Kung naramdaman mo pala, bakit ka pa sumunod sa amin sa bundok? Hulaan mo, may itinatago ka bang alas? O baka naman itinatago mo ang tunay mong lakas? Ano sa tingin mo? Sinasabi mo lang yan para takutin kami.
Sayang nga lang, minamaliit mo kaming masyado. Hindi kami kasing tanga ng iniisip mo. Kapag nagmamarunong talaga ang isang tao, siya rin ang nagpapahamak sa sarili niya. Kapatid, sa tingin ko wag na nating sayangin ang laway natin sa kanya. Turuan natin siya ng leksyon, para malaman niya kung kaninong kamay nakasalalay ang buhay niya. Sige, ako nang bahala rito. Ginoong Wang, ayaw kong manakit ng walang kalaban-laban. Kung susunod ka lang ng maayos sa mga utos namin, papalayain kita. Ano sa palagay mo? Ang yabang mo rin magsalita ah. Nasa ikapitong antas ka lang naman ng chi. Akala mo ba wala ka ng katapat? Gusto mo talagang mamatay. Isang mataas na uring armas, may ibubuga rin. Ayos. Hindi talaga nasayang ang pagpunta ko rito sa Taoyuan. Ayos, pandagdag lakas din to. Ang armas ko. Ay, ikaw. Nasa rurok ka na ng 12 antas ng chi. Sinabi ko na ngang itinago ko lang ang lakas ko, ayaw nyo pang maniwala. Kung may iba ka pang alas, ilabas mo na. Gusto kong makita kung gaano ka ba talaga kalakas. Ano naman kung nasa 12 antas ka ng chi. Hanggat wala ka pa sa yugto ng foundation, mamamatay ka pa rin. Kaya pala ganito kalakas. Kaya pala ang lakas ng loob niyang pairan ako ng pulbos para makaakit ng mga halimaw. At hindi man lang natakot na makatawag ng level 12 lobong demonyo. Dahil ang demohong ito, may hawak pa lang. Napakalakas na alas para iligtas ang buhay niya. Mamatay ka na, kayang-kaya mong bumili ng mga mid-grade spirit talisman ah. Siguradong napakaraming kayamanan sa storage bag ng lalaking lunayan. Fireball spell. Ay, imposible ito. Paano napunta sa mga bundok na ito ang isang foundation stage cultivator na tulad mo? Kahit na napakaliit ng tsansa, hindi ibig sabihin na imposible itong mangyari. Kung hindi lang sana masama ang naging intensyon nyo, wala sana akong balak na patayin kayo. Ah, kalasag na apoy. Oh. Oh. Napakagandang kayamanan nito. Huwag. Huwag niyo po akong patayin. Basta't huwag niyo lang po akong patayin, Master. Handa po akong maging alipin at pagsilbihan kayo. Kahit ano pong gusto niyong gawin sa akin, payag ako. Sa mga pinagsasasabi mong yan, gusto mo bang ialay ang sarili mo sa kama ko? Kung iyan po ang gusto niyo, Master, pwede na po nating gawin ngayon. Pasensya na, pero wala akong hilig mamulot ng basura. Lalo na kung wala namang maipagmamalaki ang hubog mo. Ang batang Luna yon, siguradong isang anak mayamang cultivator. Ayos, napakarami ko na namang nakuhang pabuya ngayong araw. Nalagyan ng pulbos ang damit ko. Kung patuloy ko pa itong isusuot, siguradong magkakasunod-sunod na naman ang magiging problema ko. Napakalakas ng wood spiritual energy sa bandang silangan. Siguradong doon tumutubo ang halamang espiritual. Masilip nga. Ang lakas ng ingay na yun ah. Grabe ang espiritual na enerhiya nito. May isa na naman kayang bihirang halamang espiritual ang huminog. Namumukad ka dito tuwing 500 taon, at namumunga tuwing 500 taon. Ang Qingshan Jade Fruit ay ito ang espiritual na prutas na kayang gawing ikatlong antas na Paeldores. Sinong mag-aakalang may ganitong klaseng kayamanan dito sa Daching Mountain? Ito na ba ang swerteng ipinagkaloob sa akin ng langit? Mabuti, biyaya ito ng langit na hindi ko palalampasin. Mapapahamak ka lang sa kapangyarihan nito. Ang mahiwagang prutas ng Jade na ito ay malugod ko nang tatanggapin. Ako si Chen Feiki. Gusto mo bang mamatay?
Ang prutas ng Jade ay akin na.